usapin usapin ng, prank Mabanta syndicate na 'yan. 'Di ba sabi daw, online media network founder Franco Mabanta and 4 others will be charged with robbery by extortion in relation to violations of the Cybercrime Prevention Act according to NBI Director Melvin Matibag. Pero sabi nila, hindi daw totoo. Itinatanggi daw, eh. Tulad nito, sabi dito sa balitang ito, wala daw extortion. Wala daw threats na nanggaling sa kanila. Karta Monica ng Hong Kong, hello po. Sabi dito, that's all bullshit daw. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime. So, ibig sabihin wala daw krimen na nangyari. Itinatanggi yan ni Franco Mabanta. Pero teka. Ano 'to? Hindi, ito lang. Ano 'to? Ano 'yan? Hello? Hello sir, Hello sir. Malapit na kami sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga what? Sir, tatawagan ko na si sir? Si Jimmy? Si Jimmy, Paano bang ano naman yun sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko papakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Papasok mo sa driveway. Paano sir? Ibigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse sir? Or paano ba? Idadrop sa sakyan nila? Paano sir ang sir? So yung tao ko bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see here. Wait, pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, very simple. Ilan sila sir? Dalawa, pero kaya nila yung tatlo. Dalawa, okay po. Kasi to sir, tatlong maleta. Kaya nila yung bati. Okay, kaya nila yun. Tapos anong suot sir na damit? Alam naman lang na tatlo yan. Okay, anong suot na damit sir? Naka-jacket parehas. Jacket, sige sir. Basta yung naka-face mask. Okay sir, sige sir. So tatawag ako sir kay Jimmy pagdating. Ano yun? Sorry? Tatawagan ko siya pagdating. Si Jimmy, yes, correct. Okay That's sir. right. Tawagan mo Okay lang sir, sige sir. Thank you sir. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay sir. So, anong ibig sabihin niyan? Nangyari yan bago sila mahuli. Na nag-uusap sila tungkol dun sa abutan ng 3 maleta. At saka paano ipapaliwanag ni Franco Mabanta yung nahuli sa kanilang possession yung 70 million. Ang laki naman nun, tanim yun. Diba? So ibig sabihin nangyari yung mga mga entrapment. So teka lang, pero may nakita ako rito. Sige, basahin muna natin yung paliwanag ni PGMN CEO Franco Mabanta. Okay. Yan, sabi dito ni Franco Mabanta, Peanut Gallery Media Network, we are innocent. This was a setup. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research. Research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Pero bakit di nila nilalabas? 'Di ba? What we have is devastating. The episode was filmed several weeks ago. It was been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready for release. That is why this is happening. Okay, ang tanong dito, bakit nasa iyo yung 70 million? Paano may papaliwanag yun? Paano yung mga text messaging na kung saan may mga usapan na mga negotiation para pababain? Tanginang opening pala nito, kalahating bilyon. Grace, good afternoon. Hello po ma'am. Ang original pala na presyo para di umano hindi ituloy na paglalabas nung nasabing video o yung documentary na ginawa ng PGMN, ang opening price pala nila is 500 million. 500 million. Yan yung kumpleto lahat doon sa doon sa conversation na ebidensya.
ang pinakamatindi dito, paano niya maipapaliwanag na hinawakan nila yung 3 maleta, dinala sa kanilang opisina at tinangkang ilipat. O eto. Bago maaresto, sabi dito, bago maaresto ng NBI OTCD agents, tinangka umano ng online media network founder na si Franco Mabanta na ilipat ang 75 milyon na paunang bayad sa kanila sa mga bagong biling maleta na may etiketa pa. Mula 350 milyon, nauwi umano sa 300 milyon ang hinihinging halaga ng grupo ni Mabanta mula kay dating House Speaker Martin Romualdez, kapalit ng hindi paglalabas ng umano'y damaging episode at video laban sa kanya. Oh, kung hindi wala kang kinalaman, kung walang extortion na nangyari, bakit tinatangka mong ilipat from the original na maleta sa mga bagong maleta? Iyon lang. Kaya ngayon, todo-todo yung mga hindi pa ipapanood ako sa inyo, eto yung tagline ng PGMN, oh. We're not sugar babies. Mukha lang. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we Wala daw. Wala daw luggages filled with cash. Anong tawag mo ngayon diyan? 'Di ba? Na 75 milyon nakalagay sa maleta, na tinanggap ng CEO ng PGMN. are not fronts for dynasties. So who funds us? Wow, galing. Galing ng ano nila 'no, galing ng battle cry nila. Okey, pero ang pinagtataka ko, sa kabila't magkabilang panig, nagtatanggihan. Actually ayoko din yung nangyari na pagtatanggi ni sandali lang, i-add ko lang. Actually nagbigay ng statement yung, USEC kanina, na itinatanggi na kaibigan di umano, hindi daw kaibigan ni BBM at saka ni Lisa, ah, si Franco Mabanta. Well, technically, Ma'am Malu Bailey, shoutout na nanonood diyan sa ano, yung ating, everyday sponsor ng ating StreamYard, si Ma'am Malu. Hi, Ma'am Malu. Ayoko yung itinanggi. Although yung ano, although yung, sinasabing naging tao, inemployed ng, mag-asawang PBBM noong 2018, si Franco Mabanta is, hindi naman ano yun, hindi naman employer-employee relationship. Claim lang yun ni Mabanta. Pero ang pinagtataka ko, bakit kailangang itanggi pa ng PCO? I don't see any relevant reason kung bakit pa kailangang itanggi. Lalong-lalo na may mga nagpapakita ng ganitong mga ebidensya, oh. Kabahay yan ni BBM. Sa bahay yan ni BBM nangyari. And that was 2017, I think, 2017. Kay Lisandra shoutout. O bakit nawala? Ba't nawala? Nagpe-play ba diyan sa inyo? Hindi nagpe-play sa akin, eh. Siguro ire-repost ko na lang. So may mga ganitong mga ebidensya kasi na pinapakita ng kalaban. Ang hindi ko lang gusto, bakit taasan tinatanggi ng PCO? Puwede mo na namang aminin, there is no wala namang criminal na liability dun, eh. Kung sabihin mong in-employ ka, sino may birthday, ayan ba? Ayan yung ano, si Franco Mabanta, si door prize nila, sa bahay mismo kasi yan ni PBBM. So ang tanong ko rito, napanood ko kanina na itinatanggi ni Claire Castro.
na hindi daw kaibigan. O technically hindi kaibigan ngayon. Eh, ang tanong magkakilala ba sila noon? Yun yun. Eh, bakit itinatanggi? So, both sides din naman. Lagi ay tinatanggi rin ng kampo ng mga Duterte na hindi daw sa kanila. Eh, paano naman ipapaliwanag ito ng mga Duterte? O eto, 'di ba? Paano mo posting 'yan ni Franco Mabanta noong 2018, August 12, birthday pa ng anak ko 'yan. Sabi dito na may caption pa, "With utmost respect to my good friend Ernie Abella, my bro Harry Roque." O tinawag pa na brad bro, eh, 'di ba bakla sila? 'Di ba dapat sister? O sabi nga, kilala niya noong kasama pa ni Sara. Tama, is the GOAT presidential spokesperson. Hardest job by far in Duterte's cabinet, and the dude handles it better than anyone I've ever seen. I don't understand why he isn't rating as well as he should be in the surveys. He deserve a Senate seat. Yan, pinangangampanya pa niya si Roque diyan. Oh. Baka nilabas yan para pang distraction sa impeachment ni Sara. Oh, sabi dito ni Ma'am Malu, eto pa, paano mo ipapaliwanag 'to? Happy birthday to my brother Mark Lopez, yung iyaking fake news vlogger ng China. Oh, I met you in this very day 3 years ago in President Duterte's bedroom. Of all places, I'll never forgot how happy you were. Over 1,000 nights later, proud to say that I got to witness your sleek evolution firsthand. Not just in the, yan. Eh, paano niyo papaliwanag yan? Eh, magkabilang panig, tinatanggi, di daw niya kilala, hindi daw sila magkakasama. Inang to mga to, pag nagkakabukihan, kanya-kanya na. Pero kapag maraming kwarta, pare-pareho kayong masaya. Diba? Yun lang yung ayaw ko. 'Di ba? Hindi daw nila kilala, hindi daw sila malapit. Ay na, pag kung buhay pa si kapatid Bruce Rivera, baka pinasampal ko na 'yan, eh. Isa rin si kapatid Bruce Rivera na galit dito kay Franco Mabanta. Maraming nalalaman. Marami daw nung buhay pa, si Brother Bruce. Maraming alam 'to na katiwalian ng grupo ni Dre Natavio at tsaka ni Franco Mabanta. Eh, isang galawan lang 'yan, mga kapatid. Huwag kayong palilin lang, 'di ba? Lahat 'yan ay, nagbibigay ng serbisyo sa kung sinong mag-o-offer ng mas malaking pera. Elma Rama Meliton, ito yung mga vlogger, ito yung mga grupo na pera-pera lang. Kaya yung mga ibang mga grupo-grupo diyan, maliban sa Bagong Pilipinas Vloggers, pera-pera lang yang mga yan. At totoo lang. Okey, dito tayo bago natin puntahan yung yung, main topic natin, mga kapatid. Eh, tungkol nga doon sa mga nagkakabatuhan daw ng laptop. O